Kumusta? Mga minamahal kong tagapakinig. Ako si Francisca, 78 taong gulang na, at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwentong tuluyang nagpabago sa aking buhay. Pero bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung taga saan ninyo ako pinapanood, ay comment ninyo sa ibaba ang inyong siyudad. At kung mahilig kayo sa mga totoong kwento ng buhay na nagtuturo sa atin ng tapang at pagbangon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ngayon, balikan natin ang taong 1972. Ako ay 25 taong gulang pa lamang noon, at naniniwalang nabubuhay ako sa isang perpektong pagsasama. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Nueva Ecija, kung saan ang mga dalaga ay pinalaki upang maging mabuting asawa at ina. Simple lang ang aming pamilya. Ang tatay ko ay isang magsasaka at ang nanay ko naman ay abala sa gawaing bahay at sa pag-alaga sa aming 5 magkakapatid. Ako ang pangalawa sa panganay at ako ang laging pinakamapangarapin. Habang ang mga kapatid kong babae ay naglalarong manika, ako naman ay nagimagini kung paano kaya manirahan sa Maynila, magkaroon ng sariling bahay, at marahil magtrabaho sa isang opisina. Pero noong panahong iyon, ang nga babaeng tulad ko ay bihirang makatapos lampas ng elementarya. Nakilala ko si Antonio nung 18 anyos ako sa pista niya patron sa aming bayan. Siya ay 27 taong gulang, plansadong-plansado ang suot na Amerikana, at nagtatrabaho bilang isang ahenteng biyahero, traveling salesman, para sa isang kumpanya sa Maynila. Para siyang galing sa isang pelikula guwapo, magalang, at laging may mga kamanghamanghang kwento tungkol sa siyudad. Kung ikukumpara sa mga binata sa aming bayan, siya ay sopistikado at puno ng ambisyon. Hindi siya gustong tatay ko noong una. Sabi niya, hindi mapakakatiwalaan ang lalaking laging bumibiyahe. Pero magaling mambola si Antonio at hindi nagtagal, nakuha niya ang loop ng buong pamilya. Naging makasintahan kami sa loob ng 10 buwan, laging may kasamang chaprone si nanay o ang matiyahin ko. 10 buwan iyon nang mga nag-aalap na sulat sa tuwing siya'y bumibiyahe, at mga mumurahing regalo na dala niya pag-uwi. Naalala ko pa ang isang pulang lipstick na ibinigay niya, ang kauna-unahan sa buhay ko. Siyempre, hindi ako pinayagan ni nanay na gamitin, pero patago ko itong ipinapahit kapag mag-isa ako sa kwarto. Nagpakasal kami noong Marso 1965 sa isang simpleng seremonya sa aming simbahan. Ang suot kong bestida ay tinahi naming dalawa ni nanay at si Antonio ay napakakisik sa kanyang navy blue na Amerikana. Naalala ko ang bango nga sampagwita na palamuti sa altar at ang pakiramdam na sa wakas nagsisimula na ang buhay ko. 2 linggo pagkatapos, lumipat kami sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Ang maunang taon ay parang panaginip. Madalas siyang bumibiyahe para sa trabaho, pero lagi siyang umuwing may interesanteng kwento at maliliit na regalo. Mayroon kaming routine na para sa akin ay perpekto. Umalis siya tuwing Lunes at karaniwang bumabalik ng Huwebes o Biyernes. Sa weekend, nanonood kami ng sine, namamasyal sa parke, o nananatili lang sa bahay kung saan naghahanda ako ng espesyal na pagkain para mapabilib siya. Noong 1967, isinilang ang aming panganay, si Miguel. 2 taon pagkatapos, isinilang ang aming anak na babae, si Clara. Inilaan ko ang buong oras ko sa aming maanak at sa aming tahanan, habang si Antonio naman ay nagtatrabaho ng husto para sa pamilya. Mabuti siyang ama kapag nandiyan siya. Nag-uwi siyang ngalaruan, nakikipaglaro sa mabata, at nakukwento bago sila matulog. Habang lumilipas ang mataon, naging mas matagal ang kanyang mabiyahe, pero naiintindihan ko. Nagtatayo siyang karera, sinisiguro ang aming kinabukasan. Ang aming social life ay umikot sa makatrabaho ni Antonio at kanilang maasawa, may mapaminsan-minsang hapunan, handaan tuwing linggo, at mga birthday party ngang mga bata. Laging sentro ngang atensyon si Antonio, nagpapatawa at nagkukwento tungkol sa mga lugar na kanyang binisita. Ipinagmamalaki ko siya kahit na ako ay mas tahimik at mahiyain. Ang pamilya niya ay nasa Cebu at binibisita namin sila 1 beses o 2 beses sa isang taon. Ang pamilya ko naman na nasa Nueva Ecija pa rin ay mas madalang kong makita. Sa mga sulat ko kay nanay,
Inilalarawan ko ang isang perpektong buhay, itinatago ang mga maliliit na pagtatalo, ang kalungkutan sa tuwing siya'y wala, at ang hirap ngang pagpapalaki ng dalawang anak na halos mag-isa. Sa huli, ginawa ko ang aking desisyon at kailangan kong ipakita na nagtagumpay ako. Nang si Miguel ay 6 na taong gulang na at si Clara ay 4, lumipat kami sa isang mas malaking bahay sa isang mas magandang subdivision. Na-promote si Antonio bilang Regional Sales Manager na nangahulugang mas malaking sahod pero mas maraming responsibilidad at mas mahahabang biyahe. Ngayon, linggo na siyang nawawala at umuwi lang ng ilang araw. Namimiss ko siya. Pero kinukumbinsi ko ang sarili ko na pansamantala lang ito, na malapit na siyang makakuha ng posisyon na hindi na kailangan ng madalas na pagbibiyahe. Dito na nagsimula noong bandang 1972 na may napansin akong maliliit na pagbabago. Mga kakatwang tawag sa telepono kung saan biglang ibinababa kapag ako ang sumasagot. Si Antonio na mas malayo ang isip, hindi na gaanong interesado sa amin ng mabata. Mga dahilan para hindi dumalo sa mga okasyon kamilya. At higit sa lahat, ang kanyang nga biyahe na tila may kakaibang pattern. Palagi siyang gumugugol ng kahit isang linggo bawat buwan sa isang siyudad sa Timog Luzon, Lipa City, Batangas. Noong una, iwinawaksi ko ang mga hinala na nabubuo sa isip ko. Akala ko, gawa-gawa lang isip ko, resultang kalungkutan at pagod sa pag-aasikasong lahat. Si Antonio ay mabuting asawa, mabuting ama, isang masipag na tao. Hinding-hindi siya gagawa ang anumang ikasasakit ng aming pamilya. O di kaya, iyon ang pinaniniwalaan ko ng buong puso. Lagi nilang sinasabi na nararamdaman mo kapag may mali sa iyong pagsasama, hindi ba? Pero ang totoo, madalas, pinipili nating huwag itong pansinin. Ganyan ang nangyari sa akin sa loob ng mahabang panahon. Nariyan na ang masenyales maliliit sa una, pagkatapos ay paunti-unting lumilinaw, ngunit mas pinili kong huwag pansinin, magpanggap na mayos ang lahat. Ang nga unang konkretong hinala ay lumitaw isang linggo ng 1973. Nagayos kami ng kwarto nang makakita ako ng isang resibo sa bulsa ng isa sa mga Amerikana ni Antonio. Galing ito sa isang alhasan sa Lipa City na may petsa noong nakaraang linggo. Malaki ang halaga, pero wala namang bagong alahas sa bahay. Nang tanungin ko siya, nataranta siya. Sabi niya, regalo daw iyon para sa sekretarya sa opisina na magre-retiro na. May katuturan ang paliwanag niya, pero may kakaiba sa tonong kanyang boses sa paraan ng pagiwas niya sa aking mamata na nagtanim ng isang butil ng pagdududa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabalik-balik ako sa kama, iniisip ang iba pang makakaibang kilos na napansin ko. Tulad ng paliligo niya agad pagkarating galing sa biyahe bago pa man yakapin ang mga bata. O kung paano niya itinatago ng maigi ang kanyang agenda sa trabaho. O ang mapakakataong tumutunog ang telepono ng hating gabi at dinadala niya ito sa labas para doon makipag-usap. Kinabukasan, determinado akong iwaksi ang maisiping iyon. Ibinaling ko ang aking atensyon sa mabata. Si Miguel ay nag-aaral na at si Clara ay nasa kindergarten. Naging abala ako sa pag-aalagang bahay, pagluluto, at pagtulong sa kanilang mga tagdang-aralin. Sumali rin ako sa grupo ng mga ina sa eskwelahan at sa komunidad ng simbahan. Simple ang buhay pero nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong balewalain ang mahinala, kinukumbinsi ang sarili na insecurity ko lang ito. Pero dumating ang iba pang masenyales. Isang kakaibang pabango sa kanyang damit na naamoy ko habang naglalaba. Mapangalan ng babae na kinaskas. Sa kanyang agenda nang makalimutan niyang ilok ito. Gabil ng telepono na may madalas na tawag sa isang numero sa Lipa City. Isang gabi, habang natutulog si Antonio, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Kinuha ko ang kanyang agenda at kinopya ang mahiwagang numero. Kinabukasan, pagkahatid ko sa mabata sa eskwelahan, pumunta ako sa isang pampublikong telepono sa kanto at tumawag, isang babae ang sumagot. Nang tanungin ko kung nasaan si Antonio, natural ang kanyang sagot. Nasa biyahe siya, babalik sa Huwebes. Sino po ito? Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot, kumakabok ang dibdib at nanginginig ang magamay.
Nang hapong iyon, habang nakaupo sa mesa sa kusina na may isang tasang kape na lumalamig na, hinarap ko ang posibilidad na ang aking pagsasama ay isang kasinungalingan. May ibang babay si Antonio, marahil ay may ibang pamilya. At ako, na laging naniniwalang isa akong mabuting asawa, ay hindi naging sapat para manatili siyang tapat. Ang sakit ay halos pisikal na parang may nabasag sa loob ko. Pero ano ang gagawin ko? Noong panahong iyon, ang hiwalayan ay isang kahihiyan, lalo na para sa babae. Wala akong profesional na kasanayan, hindi pa ako kailanman nagtrabaho sa labas ng bahay. Paano ko bubuhayin ang aking mga anak? Paano ko haharapin ang panghuhusga ng mga tao? At nariyan din ang pag-ibig. Sa kabilang lahat, mahal ko pa rin si Antonio. O marahil, ang mahal ko ay ang ideya na binuo ko tungkol sa kanya ang lalaking pinaniniwalaan kong siya. Ilang linggo kong dinala ang lihim na iyon ng mag-isa. Minsan, kinukumbinsi ko ang sarili ko na mali ang aking pagkakaintindi, na mayroong isang inosenteng paliwanag. Ngunit kapag tumatawag si Antonio para sabihin kailangan niyang manatilingang ilang araw pa sa Lipa City, bumabalik ng buong tindi ang pagdududa. Isang hapon, habang nakayos ako sa kwarto nga bata, nakita ko ang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng aparador. Sa loob nito, nakatago ang lahat ng sulat ng pag-ibig na isinulat ni Antonio para sa akin noong kami magkasintahan pa. Ang muling pagbasa, sama ito ay isang mapait na karanasan. Bawat salita ngang pagmamahal ay tila isang detalyadong kasinungalingan ngayon. Sa sandaling iyon, habang nakakalat ang mga sulat sa kama, nagpasya ako. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit. Mayroon akong kapitbahay na ang kapatid na lalaki ay isang taxi driver sa Lipa City. Nilakasan ko ang aking loop at ikinuwento sa kanya ang isang pinaikling bersyon ng sitwasyon, humihingi ng tulong. Nag-atubili siya noong una, ngunit sa huli ay pumayag siyang hilingin sa kanyang kapatid na tingnan ang address na nakuha ko mula sa isang sobre ni Antonio. Pagkaraan ng 2 linggo, isang sobre ang dumating na may malitrato. Mgalarawan iyon ng isang simpleng bahay ngunit mayos ang pagkakaalaga. Sa isa sa mga litrato, nakatayo si Antonio sa hardin, yakap ang isang babaeng morena. Sa isa pa, nakikipaglaro siya sa isang maliit na batang babae, marahil ay kaedad ni Clara. Ang kumpirmasyon ay nakapanlulumo. Buong gabi akong umiyak ng tahimik sa banyo para hindi marinig ng gabata. Pakiramdam ko'y napahiya, pinagtaksilan at binalewala. Ang buhay na binuo ko nang may buong pag-iingat at dedikasyon ay tila isang malupit na komedya. Ang lalaking akala ko'y kilalang-kilala ko higit kaninuman ay isa palang estranghero na may madidilim na lihim. Sa mga sumunod na araw, kumilos ako na parang robot. Hinahatid ko ang mga bata sa eskwelahan, naghahanda ng pagkain, tumutulong sa takdang aralin lahat na parang hindi gumuho ang aking mundo. Si Antonio ay nasa isa sa kanyang mabiyahe na nagbigay sa akin ng oras para mag-isip. Inisip kong harapin siya agad. Humingi ng paliwanag. Marahil ay isang bulat ang kanyang pagkakamali sa lahat. Ngunit may nagsasabi sa akin na hindi iyon ang tamang sagot. Isang hapon, habang binibisita ko ang aking kaibigang si Helena, na nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang law office, ibinuhos ko ang lahat. Siya ang unang nagmungkahi ng isang ideya na magpapabago sa aking buhay. Bakit hindi ka magsimulang maghanda para maging independyente bago ka gumawa ng anumang desisyon? Ang mungkahi na iyon ay nag-apoy ng isang maliit na liwanag sa gitna ng kadilimang kinaroroonan ko. Kung si Antonio ay nakapagtayo ng isang lihim na buhay, marahil ay kaya ko ring magtayo ng isang bagay para sa aking sarili tahimik habang nagpapasya kung ano ang gagawin sa aking pagsasama. Nang ikuwento ko ang sitwasyon ko kay Helena, tinitigan niya ako sa mata at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Francisca, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mamuhay ng maayos. Huwag kang gagawa ng anumang desisyon habang nakadepende ka pa sa kanya. Umuwi ako sa bahay ng araw na iyon na may bagong determinasyon na namumuo sa loob ko. Hindi magiging madali, pero kailangan kong ihanda ang sarili ko bago harapin si Antonio. Una, kailangan kong alamin ang aming eksaktong sitwasyong pinansyal. Nang umuwi si Antonio, nagpakita akong matinding interes sa kanyang nga papeles nga komisyon, mga bank statement nagpapanggap na gusto kong matuto kung paano pamahalaan ang aming pera. Nagulat siya, pero hindi na ginala.
Ang nalaman ko ay hindi maganda. Malaki ang kinikita ni Antonio, pero malaki rin ang gastos. Kakaunti lang ang aming iPhone, at ang bahay ay binabayaran pa rin namin. Malinaw na malaking bahagi ng kanyang sahod ay napupunta sa pagsuporta sa kanyang kabilang pamilya. Kung maghihiwalay kami, haharap ako sa matinding problemang pinansyal lalo na't nung panahong iyon, napakahirap para sa isang hiwalay na babae na makuha ang kustodiya ngang mga anak at makatanggap ngang sapat na suporta. Dun ko naalala ang aking husay sa pananahi. Bata pa lang ako gumagawa na ako nga damit para sa aking mamanika. Nang lumaki, ako na ang nananahi para sa sarili ko at sa mga bata. Lagi akong nakakatanggap ng papuri sa madamit na aking ginagawa. Marahil, pwede kong gawing pagkakakitaan ito. Nang walang sinasabi kaninuman, nagsimula akong mag-ipon ng maliliit na halaga mula sa perang iniwan ni Antonio para sa mga gastusin sa bahay. Maliit lang, pero simula na iyon. Sa perang ito, bumili ako nga mas magagandang tela at magagamit sa pananahi. Tinulungan ako ni Helena na ikalat sa kanyang mga katrabaho na gumagawa ako ngang maliliit na pakukumpuni at pag-ayos ng damit sa abot kayang halaga. Ang maunang trabaho ay simple lang, pagtatahing laylayan ng pantalon, pag-ayos ng bestida, pagkakabit ng butones. Ginagawa ko ang lahat habang nasa eskwelahan ang mga bata at maingat na itinatago ang aking mga gamit bago sila o si Antonio ay dumating. Unti-unti, dumami ang aking mga kliyente. Inirekomenda ngang isa't isa. Hindi nagtagal. Nagsimula akong tumanggap ng nga order para sa buong kasuotan, nga bestida para sa party, nga terno para sa opisina. Nagtatrabaho ako lalo na kapag si Antonio ay bumibiyahe na sa kabalintunan ay lalong dumadalas. Kapag nasa bahay siya, inilalaan ko ang lahat ng oras ko sa kanya at sa mga bata, pinapanatili ang imahe ng perpektong asawa. Nakakapagod ang mamuhay sa dalawang makaibang mundo, ngunit sa bawat araw, nararamdaman kong unti-unti akong lumalakas, unti-unting nagiging mas may kakayahan. Isa sa pinakamahirap na sandali ay nang tanungin ako ni Clara, na 6 na taong gulang nun, kung bakit laging bumibiyahe ang kanyang ama. Hindi ba niya gustong makasama tayo? Tanong niya, na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Kinailangan ko ang lahat ng aking pagpipigil para hindi ako maiyak sa sandaling iyon. Ipinaliwanag ko sa abot ng aking makakaya na mahalaga ang trabaho ng kanyang ama para sa aming ikinabubuhay, pero mahal na mahal niya kami. Hindi ko alam kung naniwala siya, pero hindi na niya inulit ang tanong. Nga 1 taon pagkatapos kong simulan ang aking lihim na pananahi, nakatanggap ako ng isang order na nagbago sa lahat. Ang hipak ni Helena ay ikakasal, at kailangan niya ng bestida para sa ina ng nobya. Mas komplikado ito kaysa sa anumang nagawa ko na, pero tinanggap ko ang hamon. Ilang gabi akong nagpuyat nagdidisenyo, nagugupit, nananahi. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Nagustuhan ng ginang ang bestida at ipinagmalaki niya sa lahat ng kaibigan kung sino ang gumawa ng kakaibang damit na iyon. Bigla, ang aking maliit na lihim na gawain ay nakilala. Nagsimula akong tumanggap ng nga order para sa mga bestida pang party, kasuotan para sa mga abay at kahit simpleng wedding gown. Kinailangan kong palawakin ang aking operasyon na nangahulugang hindi ko na may tatago ang aking ginagawa. Isang gabi, habang naghahapunan kami, sinabi ko kay Antonio na gumagawa akong ilang trabahong pananahi para makatulong sa gastusin. Minamaliit ko ang lawak ng aking ginagawa. Ipinakikita ito bilang isang maliit na libangan na nagbibigay ng kaunting kita. Sa aking pagkagulat, hindi siya tumutol. Sa katunayan, tila nakahinga pa siya ng maluwag na mayroon akong pinakakaabalahan sa kanyang madalas na pagkawala. Ang tanging hiling niya ay huwag kong pababayaan ang mga bata o ang bahay na siyempre hinding-hindi ko gagawin. Dahil sa kanyang pagpayag, kahit nag-atubili, dinala ko ang aking makina sa sala at nagtrabaho sa araw. Kumuha akong isang dalaga mula sa aming lugar para tumulong sa paglilinis 2 beses sa isang linggo na nagbigay sa akin ng mas maraming oras para manahi. Sina Miguel at Clara, na ngayon ay 10 at 8 taong gulang na, ay lumalaki at mas maraming oras na ginugugol sa eskwelahan. Sa hapon,
Habang ginagawa nila ang kanilang takdang aralin sa mesa sa kusina, nananahi ako malapit sa kanila, laging handang tumulong kapag kailangan nila. Ang perang kinikita ko ay napupunta sa isang bank account na binuksan ko ng lihim. Hindi ito malaki noong una, ngunit patuloy itong lumalago. Natutunan kong pamahalaan ang pananalapi, kalkulahin ang magastos at presyo, at makipagnegosasyon sa mga supplier ng tela. Bawat maliit na tagumpay ay nagbibigay sa akin ng karagdagang kumpiyansa. Noong 1976, isa pang malaking pagbabago ang naganap. Isa sa aking mga kliyente ay may-ari ngang isang maliit na butik sa sentro ng bayan at inanyayahan niya akong lumikha ng ilang eksklusibong disenyo para sa kanyang tindahan. Ito ay isang pagkakataon upang lumago. Ngunit mangangahulugan ito ngang mas seryosong maresponsibilidad, marahil kahit na pagupang ang isang espasyo sa labas ng bahay, nag-atubili ako. Isang bahagi sa akin ay nakakapit pa rin sa ideya ng perpektong pagsasama sa pag-asa na marahil ay iwanan ni Antonio ang kanyang kabilang pamilya at italaga ang sarili sa amin. Ngunit alam ng kabilang bahagi ko na malabo itong mangyari at kailangan kong ipagpatuloy ang pagbuo ng aking kalayaan. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, tinanggap ko ang alok. Umupa akong isang maliit na silid sa likod ng isang commercial building, hindi kalayuan sa bahay. Sa tulong ni Helena at ng iba pang mga kaibigan, pinalamutian namin ang espasyo ng simple ngunit may panlasa. Bumili akong isang segundamanong industrial sewing machine at kumuhang isang batang apprentice upang tulungan ako sa mga simpleng gawain. Nang sabihin ko kay Antonio ang tungkol sa pagpapalawak ng aking negosyo, tila tunay siyang nakmalaki. Ang asawa ko, isang negosyante, biro niya. Marahil ay nakahinga siya ng maluwag na nagtatayo ako ng sarili kong buhay na maring mga hulugan ng mas kaunting pagkakasala para sa kanya. O marahil hinanggaan niya talaga ang aking inisyatibo. Anuman ang dahilan, ang kanyang pag-apruba, bagamat mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan sa bahay, ay hindi na mahalaga sa akin. Bawat buwan, lumalago ang aking kumpiyansa at kalayaan sa pananalapi. Nagsisimula kong makita ang isang hinaharap kung saan kaya kong suportahan ang aking sarili at ang aking mga anak kung kinakailangan. Ngunit hindi pa ako handa na harapin ang katotohanan ng aking pagsasama. Bahagyang dahil sa takot, bahagyang dahil ayaw kong guluhin ang buhay ng mabata. Nagpatuloy ako sa pagpapanatili ng mapagpapanggap. At sa gayon, nabuhay ako na nahahati sa dalawang mundo, ang dedikadong asawa kapag nasa bahay si Antonio at ang umuusbong na negosyante kapag siya ay wala. Ito ay isang maselan at nakakapagod na balanse, ngunit nang hindi ko namamalayan noon, inihahanda ako nito para sa mga susunod na mangyayari. Lumipas ang mataon, at ang aking sitwasyon bilang isang mananahi ay patuloy na bumubuti. Ang nagsimula bilang isang tahimik na trabaho sa bahay ay naging isang maliit at respetadong atelier. Mayroon na akong 2 empleyado at paminsan-minsan ay kumukuhang karagdagang tulong sa mga panahong abala. Tulad ng bago ang mga graduation at kasalan, lumalaki na ang aking mga anak. Si Miguel ay nasa high school na at si Clara ay hindi na rin nagpapahuli. Mababait silang mga bata, masisipag mag-aral at mapagmahal sa kabilang madalas na pagkawalang kanilang ama. Si Antonio ay nakpatuloy sa kanyang biyahe, ngunit may nakbago. Tila hindi na siya gaanong nagsisikap na panatilihin ang mapagpapanggap. Minsan, lumilipas ang mga linggo na hindi man lang siya tumatawag para kumustahin ang mga bata. Kapag nasa bahay, madalas siyang wala sa sarili, na parang ang isip niya ay nasa ibang lugar na alam ko kung saan. Gayunpaman, pinanatili namin ang imaheng isang normal na pamilya. Mga hapunan tuwing linggo, paminsan-minsang pagkikita sa mga kaibigan, at mga bakasyon ng makakasama. Para kaming nabubuhay sa loop ngang isang dula-dulaan, bawat isa ay gumaganap ngang kanyang papel. Ramdam ng gabata na may mali, ngunit hindi sila nagsasalita tungkol dito. Ako rin ay hindi nagsisimula ng usapan, hindi pa rin sigurado kung kailan ang tamang panahon para harapin ang sitwasyon. Noong 1979, may nangyaring nakpabago sa lahat. Nakatanggap akong order na gumawa ng bestida para sa isang ninang mula sa Lipa City na pupunta sa Maynila para sa kasal ng isang pamangkin. Nang dumating siya para sa unang sukat, natigilan ako.
Siya iyon, ang kabilang babae ni Antonio. Walang duda, nakita ko na ang kanyang litrato, ilang taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi niya ako kilala, kaya normal lang ang kanyang kilos. Nagkokomento siya tungkol sa nakakapagod na biyahe at kung gaano siya kasabik para sa kasal. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang mga sukat sa tela habang siya ay daldal ng daldal. Nabanggit niya na ang kanyang asawa ay laging bumibiyahe para sa trabaho, na mayroon siyang isang 11 taong gulang na anak na babae at nasa Lipa City na siya nakatira mula nang magpakasal. Bawat salita ay parang isang patalim. Nang umalis siya, ipinangako ko sa sarili ko na magpapakatatak ako para matapos ang kanyang bestida. Nakpuyat ako ng gabing iyon, iniisip kung ano ang gagawin. Isang bahagi sa akin ang gustong harapin siya sa susunod na sukat, ibunyak ang lahat, marahil ay makipag-alyansa laban kay Antonio. Ang kabilang bahagi naman ay gusto na lang tapusin ang trabaho at hindi na siya makita muli. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sa sumunod na linggo, nang bumalik siya para sa huling sukat, isinama niya ang kanyang anak, isang batang babae na nagngangalang Regina. Kasing edad ni Clara. At kamukhang kamukha niya. Pareho silang mamata ni Antonio, parehong ngiti. Kung makikita silang makatabi, walang magdududa na sila ay makapatid. Napakalaki nga, aking gulat na kinailangan kong magpaalam at pumunta sa banyo, kung saan ako umiyak ng tahimik bago ko muling pinatatag ang sarili at bumalik sa trabaho. Ang babae, Marisa ang pangalan niya, ay napansin ang aking pagkabalisa at tinanong kung ayos lang ako. Nagsinungaling ako, sinabing nakatanggap ako ngang malungkot na balita mula sa isang kaibigan. Naging simpatiko siya, nakomento kung gaano kahirap harapin ang mga problema sa buhay, kung alam lang niya. Tinapos ko ang kanyang bestida at nagpaalam kami. Inanyayahan niya akong bisitahin siya kung sakaling mapatpat ako sa Lipa City. Magalang akong nagpasalamat, alam na hinding-hindi iyon mangyayari. Nang isara niya ang pinto, napaupo ako sa isang silya, pagod na pagod sa pisikal at emosyonal. Ang pakikita na iyon ang naging huling tula na kailangan ko. Naging imposible nang ipagpatuloy ang pamumuhay sa kasinungalingan na iyon. Hindi ito makatarungan para sa akin, sa aking mga anak, at sa aking pagkamangha, na tanto kong hindi rin ito makatarungan para kay Marisa at sa kanyang anak. Lahat kami ay biktima ng mga desisyon ni Antonio. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng gabata, ginawa ko ang isang kumpletong inventaryo ng aking buhay. Sa pinansyal, mas maganda ang aking posisyon kaysa sa aking inaasahan. Ang aking atelier ay kumikita ang sapat para suportahan ako at ang aking mga anak ng komportable. Mayroon kaming bubong sa aming maulo at kahit na ang bahay ay nakapangalan kay Antonio, mayroon akong sapat na ipon para umupang ng isang disenteng lugar kung kinakailangan. Ang aking maanak ay hindi na maliliit na bata na hindi may intindihan ang isang hiwalayan. Sa katunayan, naghihinala ako na baka makaramdam pa sila ngang ginhawa sa pagtatapos ang komedyang naging aming pagsasama. Pumanaw na ang aking mga magulang, ngunit mayroon akong isang kapatid na babae sa Maynila na maasahan ko para sa emosyonal na suporta. Mayroon din akong matapat na kaibigan tulad ni Helena na tiyak na susuporta sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang aking sarili na seryosong pag-isipan ang posibilidad na harapin si Antonio at tapusin ang aming pagsasama. Hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil karapat-dapat ako sa higit pa. Karapat-dapat ako sa katapatan, respeto, at marahil sa pagkakataong makahanap ng tunay na pag-ibig balang araw. Nang umuwi si Antonio mula sa kanyang sumunod na biyahe, may napansin akong kakaiba sa kanya. Tila siya ay nag-aalala, balisa, at mas mainitin ang ulo kaysa dati. Sa hapunan, halos hindi niya kinausap ang mga bata. Pagkatapos nilang umalis, hiniling niyang mag-usap kami. Nakaupo sa sala, na may mahinang tunong radyo sa likuran, nagsimulang magsalita si Antonio tungkol sa mga problema sa trabaho kung gaano siya ka-stress. Pagkatapos, bigla niyang binago ang usapan. "Francisca, may kailangan akong sabihin sa iyo," sabi niya, nang hindi tumitingin sa aking mamata. "Nakagawa akong malaking pagkakamali ilang taon na ang nakalipas. Isang bagay na hindi dapat nangyari." Bumilis ang tibok ng aking puso.
Posible kaya na pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, sa wakas ay amin na siya. Mayroon akong ibang pamilya sa Lipa City, pagpapatuloy niya. Isang babae at isang anak. Nagsimula ito bilang isang panandaliang relasyon, pero nabuntis siya at hindi ko siya kayang iwanan. Nanatili akong tahimik, nagmamasid. Kakaiba na marinig mula sa kanyang bibig ang bagay na alam ko na sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Patuloy niya, kinakabahan na hinahaplos ang kanyang buhok. Mahal kita at ang mga bata. Lagi ko kayong mahal. Pero hindi ko rin may kakaila na may nararamdaman ako para sa kanila. Pumiyok ang kanyang boses. Nakpatuloy ako sa pananahimik, hinahayaang ang bigat ng katahimikan ang pumilit sa kanya na magpatuloy. Sinasabi ko ito ngayon dahil ililipat akong kumpanya ng permanente sa Lipa City. Isa itong promosyon, sa totulang. Naisip ko na baka pwede tayong lumipat ikaw at ang nga bata pero alam kong magiging komplikado. May sarili ka ng negosyo dito. Ang nga bata ay may eskwelahan, mga kaibigan. Sa wakas, nakalakas siyang loob na tumingin sa aking mga mata. Kailangan kong gumawang desisyon, Francisca. At nararapat mong malaman ang buong katotohanan bago ang lahat. Ang hindi niya alam. Matagal ko nang ginawa ang aking desisyon. Sa isang kahinahunan na ikinagulat niya at maging ako, sumagot ako, Antonio, matagal ko nang alam ang tungkol kay Marisa at Regina. Siya naman ang natigilan. Nakita ko ang mga litrato, narinig ko ang mga tawag sa telepono, pinagtagpi-tagpi ko ang mga piraso, at sa isang pagkakataon, naging kliyente ko si Marisa. Pumunta siya kasama si Regina sa aking atelier para magpagawang bestida. Namutla siya. Halatang nabigla sa aking revelasyon. Sa lahat ng mga taong ito, pagpapatuloy ko, inihanda ko ang aking sarili para sa sandaling ito. Itinayo ko ang aking kalayaan sa pananalapi. Pinalaki ko ang ating mga anak na halos mag-isa. At natutunan kong mabuhay nang hindi umaasa sa iyo. Hindi ako lilipat sa Lipa City. At hindi ko ipagpapatuloy ang pagsasamang ito. Matagal mo nang ginawa ang iyong desisyon, kahit na wala kang lakas ng loob na aminin ito hanggang ngayon. Ang ekspresyon sa mukha ni Antonio ng gabing iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Pagkagulat, kahihiyan, at may iba pa marahil, ginhawa. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siyang nagbabalanse sa dalawang buhay, dalawang pamilya, dalawang bersyon ng kanyang sarili. Sa isang paraan, ang aking pagtanggi na magpanggap at ang aking desisyon na tapusin ang aming pagsasama ay isang pagpapalaya rin para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon kami ng maraming mahihirap na usapan. Tinalakay namin ang mga praktikal na bagay, ang bahay, ang pananalapi at higit sa lahat kung paano namin sasabihin sa aming mga anak, gusto ni Antonio na maghintay. Marahil ay itago pa ang pagkakaroon ng kabilang pamilya. Ngunit iginiit ko na karapat dapat silang malaman ang katotohanan, kahit na masakit. Isang linggong gabi, pagkatapos ng hapunan, kinausap namin sina Miguel at Clara sa sala. Ito ang isa sa pinakamahirap na sandali sa aking buhay. Si Miguel, sa edad na 15, ay nagalit. Sinigawan niya ang kanyang ama, sinabing ayaw na niya itong makita kailanman, at lumabas na nagdadabog. Si Clara, na mas tahimik, ay umiyak ng walang imik, nagtatanong tungkol sa kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Si Antonio, sa unang pagkakataon, ay tila tunay na nagsisisi habang nakikita ang sakit na idinulot niya. Sa mga sumunod na linggo, ang aming bahay ay naging isang emosyonal na larangan ng digmaan. Si Miguel ay tumangging kausapin ang kanyang ama. Si Clara naman ay salitan sa pagitan ng malalim na kalungkutan at masakit na kuryosidad tungkol sa kanyang kapatid. Pinanatili kong abala ang sarili ko sa atelier, na ngayon, higit kailanman, ay aking kanlungan. Lumipat si Antonio sa isang pansamantalang apartment habang inihahanda ang kanyang paglipat sa Lipa City. Napakasunduan namin na ang bahay ay mapupunta sa akin at sa mga bata, iyon na ang pinakamaliit na magagawa niya. Nangako rin siyang magbabayad ng sustento, bagamat nilinaw ko na kaya kong suportahan ang aking mga anak ng mag-isa kung kinakailangan. Sinimulan ang prosesong diborsyo,
isang bagay na bihira pa at nakakahiya noong 1979. May ilang makaibigan na lumayo na parabang nakahawa ang aking sitwasyon. Ang giba, lalo na si Elena, ay lalong naging malapit. Ang aking kapatid na babae ay naging isang haligi rin ng suporta, dumadalaw tuwing weekend at tumutulong sa mga bata kapag kailangan kong magtrabaho hanggang gabi. 3 buwan pagkatapos ng hiwalayan, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag, si Marisa iyon, nanginginig ang kanyang boses nang magpakilala siya. Alam kong kakaiba ito, sabi niya, pero kailangan kitang makausap. Nag-aatubili. Pumayag akong makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa sentro ng bayan. Sa araw ng aming pagkikita, umupo ako sa mesa na kumakabok ang dibdib. Inisip kung ano ang maaari niyang gustuhin. Nang dumating siya, tila kasing nerbiyos ko siya. Nagsimula kami sa formal at tensyadong usapan, 2 babaeng pinag-ugnay nga isang lalaki, parehong biktima nga isang kasinungalingan. Gusto kong malaman mo, sabi niya sa wakas, na wala akong ideya na kasal si Antonio nang makakilala kami. Sinabi niya sa akin na biyudo siya, may 2 anak na nakatira sa kanilang lola sa Maynila. Hindi ko mapigilang matawa sa kabalintunaan ng sitwasyon. Sinasabi naman niya sa akin na bumibiyahe, siya para sa trabaho. Sagot ko, mukhang pangalawang kalikasan na niya ang pagsisinungaling. Unti-unti, nabawasan ang tensyon. Ikinuwento ni Marisa kung paano niya nakilala si Antonio, kung paano siya naniwala sa kanyang makwento, kung paano siya nahulo sa kaakit-akit na lalaki na regular na lumilitaw sa kanilang siyudad. Ikinuwento ko rin sa kanya ang aking bersyon, ang mga taon ng hinala, ang pagkatuklas sa kataksilan, ang aking tahimik na plano para sa kalayaan. Mas matatak ka kaysa sa akin, sabi niya, na may tunay na paganga na ikinagulat ko. Nang sa wakas ay umamin si Antonio tungkol sa iyo at sa iyong mga anak, gumuho ang mundo ko. Hindi ko maisip na magpatuloy mag-isa kasama si Regina. Sa sandaling iyon, natanto ko na sa kabilang ng mapangyayari, walang galit sa aking puso para kay Marisa. Naloko rin siya? Tulad ko. Ang pagkakaiba lang ay mayroon akong mataon ng paghahanda para sa sandali ng katotohanan habang sa kanya biglang gumuho ang lahat. Kumusta si Regina? Tanong ko na may tunay na interes. Nalilito, nasasaktan. Laging idolo niya ang kanyang ama. Hirap siyang tanggapin na nabuhay ito sa kasinungalingan. Ganon din si Clara, pag-amin ko. Marami siyang tanong tungkol sa kanyang kapatid. Dun iminungkahi ni Marisa ang isang bagay na hindi kailanman sasagi sa aking isip. Sa tingin mo, balang araw, pwedeng makakilala ang nabata? Natakot ako sa ideya nung una. Ngunit sa pag-iisip, natanto ko na ang pagkakait sa aking anak na makilala ang kanyang kapatid ay pagpapatuloy lamang sa isang paraan sa makasinungalingan ni Antonio. Pagkatapos ng maraming pag-isip, pumayag akong pag-isipan ito. Ang sumunod na buwan ay panahon ng pagayos. Lumipat na ng tuluyan si Antonio sa Lipa City. Pumupunta sa Maynila tuwing 2 linggo para bisitahin sina Miguel at Clara, bagamat madalas tumanggi si Miguel na makita siya. Natapos ang aming diborsyo na ginawa akong opisyal na isang hiwalay na babae, kasama ang lahat ng kahihiyang dala nito noong panahong iyon. Ang aking atelier gayunpaman ay patuloy na umuunlad. Kumuha pa ako ng 2 empleyado at nagsimulang magturo ng pananahi 2 gabi sa isang linggo, isang bagay na natuklasan kong gusto ko. Mayroong isang espesyal na kasiyahan sa pagbabahagi nga aking mga kasanayan sa ibang mga babae. Marami sa kanila ay naghahanap din kalayaan sa pananalapi. 1 taon pagkatapos ng aming hiwalayan, nangyari ang pagkikita na magpapabago sa aming mga buhay magpakailanman. Pagkatapos ng maraming pakikipag-usap sa mga terapis, napagpasyahan naming 2 ni Marisa na oras na para makakilala sina Clara at Regina. Nag-organisa kami ng isang tanghalian sa isang neutral na restaurant kasama kaming 4 ako, si Marisa, si Clara at si Regina. Hindi kasama si Antonio. Napakasunduan namin na mas guguluhin lang niya ang sitwasyon. Nagsimula ang pagkikita na tensyado at hindi comfortable, gaya en inaasahan. Ang mga bata na makamukhang makamukha ay magkaiba naman sa ugali. Si Clara ay mas mahiyain at mapagmasid. Si Regina ay masigla at madaldal.
Ngunit unti-unti, nawala ang ilangan. Natuklasan nilang pareho silang mahili sa isang mga libro, sa isang musika. Nagtawanan sila sa parehong mga biro. Nakilala nila ang parehong mga kilos na minana sa kanilang ama. Nang kami ay magpaalam, nakpalitan ng address ang mga bata at nangakong magsusulatan. Nakatinginan kami ni Marisa, isang halongang ginhawa at pag-asa ang nasa aming mga mata. Marahil, mayroong mabuting maidudulot ang masakit na sitwasyong ito. At mayroon nga. Sa paglipas ng mga taon, sina Clara at Regina ay nakaroon ng isang tunay na pagkakaibigan. Sinusuportahan ang isa't isa sa mga pagsubok ng pagiging teenager at sa kanilang pagtanda. Si Miguel, sa kalaunan, ay nakaroon din ng relasyon sa kanyang kapatid sa ama, bagamat hindi naging kasing lapit ng mga babae. Kami ni Marisa ay hindi kailanman naging matalik na makaibigan, ngunit nakaroon kami ng respeto at pag-unawa sa isa't isa na ikinagulat ng lahat. Si Antonio naman, nanatili sa aming mabuhay bilang amangang aming mga anak, ngunit hindi na bilang aking asawa. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Ang samang loop ay lalamunin lamang ako, at mayroon akong buhay na dapat isabuhay. At anong klaseng buhay? Lumago ang aking atelier at naging isang maliit na butik. Sa edad na 45, bumalik ako sa pag-aral at natapos ang high school. Sa edad na 50, kumuha akong isang kursong technical sa fashion design. Nakita kong nagtapos ang aking mga anak, nagtayo ng karera, at nakahanap ng pag-ibig. Maraming nagtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ang pagpapakasal kay Antonio, ang pananatili ng matagal sa isang kasinungalingan, ang hindi paharap sa katotohanan ng mas maaga. Ang sagot ko ay palaging pareho. Wala akong pinagsisisihan. Bawat pagpili, bawat sakit, bawat hamon ang nagdala sa akin dito. Kung babalikan ko ang panahon at babalaan ang batang mapangaraping nobya tungkol sa kung ano ang darating, sa tingin ko hindi ko gagawin. Kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng iyon upang maging ang babaeng ako ngayon, independyente, malakas, at may kapayapaan sa aking sarili. Sa edad na 60, nakilala ko si Fernando, isang biyudong propesor sa universidad, isang kliyente sa aking tindahan na naghahanap ng regalo para sa kanyang anak. Nagsimula kami sa isang pagkakaibigan na unti-unting namulaklak sa isang relasyon na nakabatay sa respeto at katapatan, isang bagay na hindi ko inakalang mahahanap kong muli. Ngayon, sa edad na 78, tinitingnan ko ang nakaraan ng may pasasalamat sa buong paglalakbay. Ang kataksilan ni Antonio ay maaring sumira sa akin. Sa halip, ito ang naging dahilan ng aking pagbabago. Natutunan ko na mas malakas tayo kaysa sa ating inaakala, na kaya nating muling buuin ang ating mga buhay mula sa abongang kabiguan at na madalas, ang tila katapusan ng lahat ay isa lamang masakit na pagsilang ng isang bagong simula. At para sa iyo na nanonood, at marahil ay dumadaan sa isang katulad na sitwasyon, tandaan mo, hindi nagtatapos ang iyong kwento sa sakit. Mayroon kang lakas para muli itong isulat. Ganun ang nangyari sa akin. At maaari rin itong mangyari sa iyo. Salamat sa pakikinig ngayon. At huwag kalimutang iwanan ang inyong komento kung ano ang masasabi ninyo sa aking kwento. Isang mainit na yakap mula sa lolang ito na natutunan na minsan ang mahindi inaasahang pagtatapos ang siyang pinakamaganda. Salamat sa panunod ng aking kwento. Kung naantik nito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share sa isang taong kailangang marinig ito at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwento ang pagbangon. I-comment sa ibaba kung taga saan ka nanonood. Isang mainit na yakap mula sa lolang ito na natutunan na ang mahindi inaasahang pagtatapos ay maaring ang pinakamaganda.